Tawagan si Jaylee! Jaylen! Sige! Ang ama ng isang sikat na NBA player na daping boksingero ay inakusahan ng pananaksak sa isang lalaki sa away sa paradahan. Parang bigla-biglang dumarating yung tao. Pagdadala ng kaso sa korte, nagkaroon ng malaking twist. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Miller. Madalas, hindi alam ng pulis kung sino ang pinahinto nila sa traffic stop, kabilang ang mga sikat at konektado sa celebrity. Nung taglaga sa Las Vegas, nakatanggap ng ulat ang Metropolitan Police Department tungkol sa pananaksak sa park. Ang suspect ay si Quinton Marcellus Brown, kilala sa gitnang pangalan niya. Ngayon, mas kilala siya bilang ama ng Boston Celtics star na si Jaylen Brown. Si Marcellus ay dating professional na boksingero, 7 talampakan ng taas at higit 300 libra ang timbang. Ngayon, kahit na ang kanyang debut ay nung huling bahagi ng dekada 80, lumaban pa rin siya sa mga heavyweight championship fights hanggang noong 2016. Ayon sa Las Vegas Metro Police, ang asal ni Marcelo sa labas ng ring ang naging problema niya. Gusto kitang dalhin sa All-American Park sa Vegas sa Agosto 2025. Batay sa arrest report ng News 3 LV, magsimula umano ito dahil sa pagtama ng pinto sa parking lot. Sinabi ng kasintahan ng umano'y biktima sa mga pulis na nakaupo sila ng kanyang nobyo sa kanilang sasakyan na may isang SUV na pumarada sa espasyo sa tabi nila. Pagbukas ng pinto ng pasahero, tumama ito sa pinto ng driver ng biktima. Ayon sa TMZ, coach umano ng youth football ang biktima. Nang bumaba siya para tingnan ang pinsala, sinabi ng kanyang kasintahan sa mga pulis na ang isa pang lalaki na kalaunan ay nakilalang si Marcellus Brown ay agad na naging palaban. Nagkaroon daw ng sagutan ang mga lalaki. Pagkatapos, nagsimulang lumayo ang biktima ayon sa ulat ng pag-aresto. Mula doon, sinabi sa ulat na doon na raw hinabon ni Marcellus ang lalaki gamit ang kutsilyo. Ayon sa saksi, maaring umabot sa 25 beses ng iwinasiwas ang kutsilyo. Sumakay ulit ang biktima sa kotse at tinala ng nobya sa butika para tumawag ng pulis. Batay sa pagsusuri ng News 3 LV sa ulat ng pag-aresto, nagtamo ng saksak sa likod, clavicle, kaliwang kamay at nabalingtadya ang biktima. Ayon sa Las Vegas Review-Journal, sumailalim siya sa ilang operasyon at tinanggal ang bahagi ng kanyang sistemang panunaw. Umalis si Marcellus Brown sa lugar at sinabing pupunta siya sa ospital dahil sa sugat sa mukha nang abutan siya ng Las Vegas Metro PD sa kanyang SUV. Sa Poultry Victor, may isang sasakyan papasilang sa timog na bahagi ng Lakefront Boulevard. Masyado pa kami malayo sa labasan para makumpirma ang muli. Pero susubukan namin kapag nito ngayon. Pwede ko bang buksan ang ilaw? Nakuha pa niya yun? Pasensya na. Sige, nandito ko ulit. Ayun na! Ayun na! Pipigilan ba natin ito? Poultry Victor Flock, iwan namin sa amin sa sidahan. Bago na kami sa Timog sa Shop 5. Diretso sa Kaya, nasa Shop 10, Himayan sa front ng dito. Iwan ko na ito. Sana makatulog ka ng mahimbing. Ingat! Paalam! Sabi mo yung keeper. Tapos, Tiggle. Tiggle. Tego. Maganda, Eagle, naiintindihan ang mga bintana mo. Ibaba mo ang mga bintana mo! Ibaba! Ibaba mo ang mga bintana mo. Ito ang Metropolitan Police Department. Itaas mo ang mga kamay mo.
Palalabasin ko ang Draper. Cubby. May tatlong tao sa sasakyan. Cubby. Panatilihin niyo ang nakikita namin ng mga kamay niyo. Sabihin mo sa driver na patayin yung mga kilalang sasakyan. Patayin mo ang makina ng sasakyan. Ihulog mo muna susi palabas ng bintana. Galing kami sa palig ng US. Handa ka na bang palabasin ng Jaber? O gusto mo maghintay? Dalawa lang sila, ihulog. Ang iyong. Mga boys Jaber, lumabas ka ng sasakyan. Buksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Itaas mo ang iyong mga kamay. Tumalikod ka sa amin. Lumakad ka pabalik sa direksyon ng boses ko. Dalhin mo siya sa likod ng sasakyan. Lumipat ka sa kanan ng sasakyan, sa kanan. Patuloy kang lumakan pabalik. Patuloy kang lumakad pabalik. Patuloy kang lumakad pabalik. Tuloy ka lang. Sige. Mga pasahero sa sasakyan, huwag kayong gagalaw. Ilagay ang mga kamay ninyo kung saan ko makikita. Hindi, bumalik ka sa loob ng kotse. Huwag kang gagalaw. Ilagay mo ang mga kamay mo kung saan ko makikita. Pasahero, lumabas ka dyan! Pasahero, lumabas ka ng sasakyan! Itaas mo ang mga kamay mo! Si Marcellus Brown ay nasa passenger seat ng SUV, kasama ang asawang nagmamaneho at 2 anak sa likod. Pinaghiwalay sila ng pulisya para alamin ang totoong nangyayari. Aminado siya na siya lang ang may kinalaman nito. At wala nang iba sa loob ng sasakyan na sa akin. Itong lalaking ito na siya ang pamunahing tinutukoy natin. Nasa kalamasan natin. Kung ako ang hahawak sa eksena rito, kailangan ko ng isang tao na pupunta para sa akin ang laraw ng makina. Sasama ako sa lalaki. Cubby. Cubby. Sige, maganda ka. Maaring kailanganin mong tumayo sa labas. Ng sasakyan para sa susunod na bahagi o tatawagin mo yung taong yun kapag handa na ang hinay mo. Sige? Ako ang magsasabi sa iyo, babe. Ako ang magsasabi nito sa inyo, guys. Oo, sige. Buksan mo ang pinto mula sa labas. Nasa kotse, buksan mo pinto, babe. Ayos lang. Lumabas ng sasakyan at itaas ang mga kamay. Lumabas ka ng sasakyan at itaas mo yung mga kamay. Lumabas po kayo ng sasakyan, sir. Itaas ang mga kamay. Humihit kayo at humarap sa kabilang direksyon. Tanggalin ng pamalo. Ayan, ayos na. Umatras ka papunta sa tunog ng boses ko. Patuloy lang sa paglakad paatras. Lumihis ka pa kanan at gumawa ng 2 hakbang pa kanan, 2 ulit. Maglakad pa atras. Magpatuloy lang sa paglalakad. Isa lang na worker sa opisina. Isa lang meron tayo. Humakbang ka pa ng isang malaking hakbang pa kanan. Howdy, papunta na. No department that you have to profine this project. They even wanted to make sure that you want to do. Papunta na. Ano? Barelabas. Ako na. DT Barelabas. Coming. Hoy mga guys, ilagay niyo lang ang mga kamay niyo kung saan ko sila makikita. Ilan kayo sa kotse? 2 lang ba kayo? Ayos lang. Ayos lang, mahal. Huwag ka umiyak. May 2 bata, isa dito at isa sa likod. Ayos lang. Tinanong ng pulis ang asawa ni Marcellus. Paano sila nauwi sa sitwasyong ito?
pumunada kami sa parke at may pusat sa tabi ng sasakyan. Sabi ng asawa ko, huminto ang isa. Nasa banda nito ba ang asawa mo? Ayon sa isang lalaki, tinamaan daw ng pinto ng kotse ng asawa ko ang pinto ng kotse niya. Pero hindi totoo dahil hindi naman maglalapit ang mga kotse namin. Sabi ng asawa ko, hindi na kita aawayin tungkol dyan. Nandito ako para sa mga anak ko. Umalis kami. Binangga ng lalaki ang kotse malapit sa pasahero namin. Tapos, bumalik ang asawa ko at sinabi, pare, wag, hindi mo kailangan bumaba ng sasakyan, hindi tama yan. Umalis siya. Ang sumunod na nangyari, nakita ko na lang na ang asawa ko ay nakalunod na sa lamungan kasama yung isang lalaki o kung sino man. Sige, oo, siya ba ang unang nanakit sa asawa mo? Oo, hindi mo pa. Para hanapin ang iyo. Nakita ko na dati. Wala ka noon. Baka magulang siya ng bata sa football pero hindi sa team natin. Hindi ako sigurado. Nandun ba kayo para sa football practice niya? Iyan ba dahilan yung papunta ninyo? Sabi ng tao ito na bumukas ang pinto ng kotse. Pinto ba ng asawa mo yon? Pero hindi naman nangyari yon. Binuksan ng asawa ko ang pinto pero malayo kami kaya hindi ito tumama. Okay, so ibig sabihin, nagpalitan ng salita, tapos ang aking. Lumayo ang asawa ko. Sabi niya, hindi ako nandito para makipag-away, kundi para sa anak ko. Sabi niya, pasensya na, akala ko natamaan ko kotse mo, pero hindi naman. Umalis na kami, lumapit yung lalaki at sabi, hindi pare, sinimulan na niya siyang kumprontahin. Sinubukan ng asawa ko na lumayo, tuloy-tuloy siyang lumalayo. Paglingon ko, nakita ko na lang na nasa graba na ang asawa ko. Tinalak ka ba niya pababa? Hindi ko alam, hindi ako sigurado. Ibig ko sabihin, kailangan niyang nakaluhod siya sa graba. Sige. May tumama sa mukha niya. Sabi niya may hawak siyang bagay na tumama kaya gusto niya umalis. Sa loob ng 20 minuto, binuo ng pulis ang timeline ayon kay Marcelos. Ikaw ang aming pinaghihinalaan. Yung nakaitim, Oo, nagsasalita siya. yung lalaking nakaitim, yung nakatayo doon, yung isa pang lalaki. Yung isa pang lalaki. Kaya hindi ko alam kung nakita niya yon or hindi niya nakita. Posibleng tero ng ibang tao yon. Hindi ko siya tinanong kung nakita niya ang kutsilyo. Gusto ko munang marinig ang kwento niya bago magsalita. Kung makuha ko ang impormasyon niya, ipapaalam ko agad sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya ang kausap natin sa ngayon. Si ano? Hindi talaga natin siya inaatupag na yon. Alam ko. Katatawag ko lang, sinusubukan ko makontak ang pulis na kasama ng biktima. Kakaiba ang tawag na ito dahil sa sports complex nangyari. Umalis ang biktima at suspect sa magkaibang direksyon. Kaya ngayon, nasa freeway ako kasama ang posibleng suspect. Tumawag ako para malaman ang lagay ng biktima, pero wala pa akong impormasyon para sa'yo. Ewan ko rin. Hindi ko pa sure kung self-defense na ito, pero may malalalim ding sugat ang lalaking kasama natin. At siya, ang asawa ng pinaghihinalaan natin dito, ay nagsabi na, oo, sa totoo lang, 2 lalaki ang nagtatalo dahil sa pinto nila na tumama sa pinto ng isa pa. Lumapit si Brown at itinanggi ang anumang nangyari. Sabi niya, walang pintong tumama. Lumapit ang asawa at nagsabi, tapos nakita niya nakahandusay na sa lupa ang kanyang asawa na bumangon para protektahan ang sarili. Sa totoo lang, yun ang nangyari. Hawak niya ang kanya. Tama nito. Seryosong lumalabas ang sabi niya, nalaman niya ang kwento sa girlfriend ng biktima, hindi sa mismong biktima. Pero pareho lang ang kwento. Huminto siya sa tabi ng lalaki sa iting na kotse ng biktima. Binuksan niya ang likurang pinto sa driver's side ng kotse ng biktima. Lumapit at sumunod, palabas ang lalaking biktima. Di ko alam kung dahil mukhang may kasalanan siya, gusto niyang paliitin ang nangyari. Ayon sa kwento, nilapitan ng biktima at sinampal ang side mirror niya. Salamat, dumating na ang merienda at dun ko nakuha ito. Sumisigaw na yung biktima at sinasabi niyang totoong naglabas ng kutsilyo yung isa at sinaksak siya sa tiyan ng 3 hanggang 4 na beses. Bumagsak yung biktima, sinubukang bumangon. Kailangan niyang makatakas sa kanya. Hinawakan niya ito at nakapagbaon pa ng isang saksak sa tiyan bago siya tuluyang nakatakas.
Pero lahat ng sinasabi natin ay siya lang talaga ang sangkot sa aksidente. Mukhang ganun nga sa lahat ng anggulo. Ayon sa biktima, siya lang daw ang sangkot sa pamamaril. Siya lang ang nagsasabi nito at binugbog pa siya ng ilang tao. Yun lang. Sige, may pupuntahan tayong lugar. Gusto mo ba silang makita muna? Kung itatanggi lang nila. Tulad ng pananakit, isa rin yun. Pananakit gamit ang nakamamatay na sandata. Kaya sinusubukan lang namin maghanap ng sasakyan na sapat ang laki para kumasya ka ng komportable doon dahil imposibleng magkasya ka sa likod ng isa sa mga explorer na ito. Kaya maghihintay kami. Kapit lang, sinusubukan namin ang labas ka agad sa upan ko. Pasensya na. Salam. Sumama. Sabi. Cubby. Sabi. Nasa hospital siya ngayon. Kaya kailangan mong kunin ng mga injector na pintado. Salamat, pero tinanggihan mo na ang tulong medikal mula sa kanila. Kaya ang unang destinasyon mo ay kulungan. Kung di ka tanggapin ng kulungan dahil sa sugat mo, doon ka lang dadalhin sa ospital. Nasa kulungan ang desisyon ngayon. Pagkatapos kong dalhin sa ospital, balik ka agad sa kulungan. Wala problema, naranasan ko na rin yan. Sige, ingat ka. Wala, hindi. Kailangan nating hintayin ang kalagayan ng lalaking nasa ospital. Kapag nalaman nating ayos lang siya at stable ang kondisyon niya, kukunin na natin ang iba pa. Pero kung sakaling malubhang masugatan siya hanggang sa punto na pumanaw siya, kailangan ninyong panatilihin dito ang lahat ng tao sa lugar para ma-interview. Kung tiwala ka sa akin, ay kung patagalin pa kayo lahat, lalo na ang mga bata. Pwede ka ng maganda, Maro. Ikaw ay. Kumusta? Okay. Pasensya na. Kaya hindi na siya muli na-arrest. Kailangan lang nating panatilihin dito ang lahat bilang posibleng saksi sa nangyari. Kung mamatay o malagay sa critical na kondisyon ng tao, kailangan pa rin umakyat dito ang homicide detectives para mag-investiga at mag-interview. Kaya wala pa tayong opisyal na tinatanggal. Dapat tiyakin ng opisyal na may sapat na malaking sasakyan para magkasya ang dating dabuhalang boksingero. Oy, kumusta? Oo, tinanong ko siya kung bakit mo kami dinidetain, pati na rin ang kaibigan natin taga-ibang lugar. Ipinaliwanag ba niya sa'yo? Sabi niya kung wala na siya sa mga litrato, ayaw niya magsalita pa o magkwento. Naghihintay lang kami ng karagdagang impormasyon. Kapag may nakuha na mula sa nakakataas, saka lang namin nalalaman. Leon, ang akin lang, wala namang ginawa ang tao ko kundi ihatid ang asawa ko sa ospital. Hindi, naintindihan ko. Alam ko, kadalasan puro pagmamadali, tapos maghihintay lang, nakakalungkot man. Sige, sa ngayon, naghihintay lang kami ng balita. Pero kapag may nalaman na kami, ipapaalam agad namin sa'yo. Tanggalin mo ang salamin ko o itaas mo. Natatakpan ng mga mata ko. Pasensya na. Hindi, ayos lang. Tinatangay sila ng hatin. Gusto mo bang ibalik ko na sila? Sigurado ka? Oo, sana. Palayain mo na ako bago ko makuha yun. Sana. Sabihan kita agad pag may balita. Pwede bang itaas ko kamay ko sa gitna para may saksi? Ayun sila, kinausap ko lang siya. Nakikita niyo ba ako? Pwede kang kumaway kay mama? Hindi ko alam. Ibababa ka rin namin agad. Sige, hello. Sige, tawad. Sige. Call Jalen. Jalen, sige. Kahit na hiniling ni Marcellus Brown na may miyembro ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan kay Jalen tungkol sa nangyayari, nung inaresto si Brown, iniulat ng TMZ na, at inuulit ko, sabi ng aming mga source, wala raw malapit na relasyon si Jalen sa kanyang ama at hindi niya alam ang tungkol sa pag-aresto o insidente pagtatapos ng quote.
Nagpakingin si Marcellus Brown sa ospital dahil sa galos. Ayon sa News 3 LV, kinuha ng pulisa ang duguang damit niya pero hindi nahanap ang kutsilyo. Formal siyang iprinuseso dahil sa hinalang tangkang pagpatay. Pinayagan siya ng isang hukom na magpiyansa ng $300,000 at sinabi sa kanya na kailangan niya magsuot ng ankle monitor. Ayon sa talaan ng korte, dinala ng mga taga-usig ang kaso sa isang grand jury at hiniling sa kanila na isaalang-alang ang pagsasampa ng kaso kay Brown sa 5 paratang. Tangkang pagpatay gamit ang isang nakamamatay na sandata, 3 bilang ang pananakit gamit ang nakamamatay na sandata na nagresulta sa malubang pinsala sa katawan at 1 bilang ang pakikipaglaban o paghamon sa isang tao na makipaglaban gamit ang nakamamatay na sandata. Pero sa isang malaking pagbabago ng pangyayari, pinili ng grand jury na huwag sampahan ng kaso si Marcellus Brown. Lihim ang mga proseso ng grand jury kaya malamang ay hindi natin malalaman ang dahilan sa likod ng kanilang desisyon. Ibinasura ang kaso noong Nobyembre 2025 at kinansela ang mga susunod na pagdinig ni Marcellus Brown. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo bukas para sa panibagong kaso.